meteorite impact sa mundo. Magugudaw na ang mundo. Isang biglaang meteorite impact sa mundo nagdulot ng baha at radiation explosion. 3 araw pagkatapos ng impact, inilabas ng Space Agency ang mga tiket para sa buwan. Pero ang mga mayayaman agad na kinuha. Iilan lang ang naiwan para sa mga ordinaryong tao. Ngayon, malapit nang sumabog ang mundo. Maraming tao ang nag-aagawan sa tiket kahit anong paraan. Kahit sa pamilya, nagpapatayan na. Ang buong mundo naging impyerno na. Yan ang ticket ng Space Shuttle. Huwag na. Ang radiation doon, sobrang lakas. Pag pumunta ka, patay ka rin. Basta makasakay lang sa shuttle, makakatakas na ako sa mundo. Aking ang tiket! Para kay Vivian at sa mga bata, laban. Nasaan ang pagkain? 5 oras kang nawala. Bakit ka umuwi nang walang dala? Pa, anong nangyari sa kamay mo? Wala to. Mahal. Ako. Nakuha ko na ang ticket. Ang ticket! Ang galing! Ma, ligtas na tayo! Ha? Ramon, May silbi ka rin pala. anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba gets? Kami ni Ramon, 3 taon na kaming magkasama. Tsaka, buntis na si Vivian sa anak ko. Sa tanda ko, mahigit 3 buwan na. Salamat sa tiket mo, ha? Sa pamilya namin, sabay-sabay kaming Makakatakas. Gago! Itinuring kitang kapatid. Ganito mo ko tratuhin. Lalabanan kita! Ikaw lang? Mamatay ka na! Pa, ingat! Rain! 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 Mga hayop kayo! Hayop! Paulo, ako ang tunay mong tatay. Oh, ano ngayon? Matagal ko nang ayaw na maging tatay kita. Ninong, sana ikaw na lang ang tatay ko. Sige. La ngayon, ikaw na ang anak ko. Mahal, anak. Tara na. Vivian, Ramon, kahit mamatay pa ako, di ko kayo palalampasin. Ayon sa astronomiya, sa susunod na buwan, may maliit na meteor shower na papalapit sa mundo. Magandang panahon sa ating lungsod, Disyembre 30, 2025. Hindi ba't 1 buwan bago ang meteorite impact nabuhay muli ako? Buti naman. May 1 linggo pa bagong impact. Hindi pa huli ang lahat. Mag-imbak ng supplies, protective suit, magtayo ng bunker, at ang ticket. Ngayon, kailangan kong mabuhay.
Kahit ang mga pinakamagagaling na doktor, hindi nila mahanap ang dahilan ng bigla ang pagkamatay ni Lolo. Kung mapapatuloy pa to, Andrea, Kalma lang. mag-isip pa tayo ng paraan. Magiging maayos na si Lolo. Ito, may maagang bumagsak sa mundo. Bato ng meteorite. Anong ginagawa mo? Ilang araw na siyang walang malay. May lagnat ba siya o nahihirapan? At may sugat ba sa balat? Paano mo nalaman? Paliw ka ba? Pinili yan ni Lolo ng 10 milyong dolyar. Ang amethyst pendant na yan. Kayong baliw! Dahil sa suot niya, kaya siya naging ganito! Anong ibig mong sabihin? Hindi yan amethyst! Bato ng meteorite yan! Napakakapal ng chemical nito. Mabilis itong sumisira sa mga organo. Kapag di ko pa tinanggal to, 3 araw lang mamamatay siya. Baton na meteorite? Nakakamali ka! Sa sinabi mo, kapag tinanggal to, kigising nga si Lolo? Lolo! Lolo! Gising ka na! Buti na lang maliit ang bato. Maaga pa ang radiation, may pag-asa pa siya. Uwi na ako para ayusin ang sarili kong gulo. Mukhang totoo pala ang sinabi niya. Salamat. Anong nangyari sa akin? Lolo, ilang araw kang walang malay. Pinakaba mo kami. Kanina, may estranghero. Niligtas ka niya. Bilis! Hanapin niyo siya! Ang pamilya Season. Dapat siyang suklian ng husto. Rain. Pa, nakauwi ka na. Nung una, ang lahat ng pagmamahal ko ay sa kanya lang napunta. Pero di ko man lang napansin ang tunay na nag-aalala sa akin. Miguel? Bakit ang aga mong nakauwi? Yang pendang. Tanggalin mo. Baliw ka ba? Bigay to sa akin ni Tito Ramon. Amethyst pendant. Mahalaga to. Tama na, Miguel. Nainggit ka lang, no? Tutal, ganito kamahal na bagay, habang buhay mong hindi masusuklian kay Paolo. Noong una, binuhos ko ang lahat sa kanilang mag-ina. Di ko akalain, ang mga pinalaki ko ay 2 walang utang na loob. Dahil anak kita, pawang na lang, babalaan na kita. Tanggalin mo yan. Ayoko. Tama na, Miguel. Huwag mong gawin masama sa kanila. Nagkataon lang, dito na lang ako kumain. Magkaibigan naman tayo. Ang bahay mo, bahay ko rin. Hindi lang. Ang bahay ko ang sayo. Pati asawa at anak ko, sayo na rin, no? Miguel! Anong pinasasabi mo? Ako? Nag-iimbento? Ang ebidensya, nasa tiyan mo, di ba? Ikaw? Bakit ka ba nagkakaganyan? Umaarte ka pa. Sabi mo, masama ang tiyan mo, kaya pinabili mo ako ng gamot. Pero ang totoo, buntis ka na pala sa kanya, di ba? Ikaw! Kailan mo nalaman? Sige, dahil alam mo na, tatapusin ko na. Alam ko, kailangan mo ko. Ganito na lang. Basta magmakaawa ka at pumayag ka na pag dumating si Ramon, bigyan mo siya ng pwesto. Hindi kita hihiwalayan. Magmamakaawa ako, Vivian. Bakit ngayon ko lang napansin ang kapal ng mukha mo? Makinig ka. Malapit nang gumagsak ang meteorite sa mundo. Malay mo, ikaw ang magmamakaawa. Sa oras na yon, kahit lumuhod ka at magmakaawa sa harap ko, hindi kita papansinin. Ngayon, hiwalayan na. Meteorite impact sa mundo? Miguel, baliw ka na ba? Baka naman nababaliw ka na. Miguel, wala akong pake kung baliw ka o nagpapandop ka lang. Pam-isipan mo mabuti. Sa lagay mong yan, ako lang ang di ka iniiwan. Pag wala ko, habang buhay kang mag-isa. Sabi ko, hiwalayan na.
Sige, hiwalayan na. Kung di lang ako natakot na mag-iskandalo ka at maapektuhan ang promosyon ni Ramon, matagal na kitang hiniwalayan. Ngayon, ikaw pa ang gusto humiwalay. May usapan na tayo. Pag hiwalay na, sa akin ang bahay at kotse. Ikaw, wala kang makukuha. Ma, paano mo nagawa to? Pinaghirapan niya ni Papa sa trabaho niya. Pinaghirapan niya yan. Kung di mo matangkap, di. Tanggap ko. Tinatanggap ko. Isa lang ang hiingin ko. Hing bodega. Ano? Miguel, isang sirang bodega lang? Sige, bodega lang naman yan. Sa'yo na. Para di ka na maging pulubi. Pa, bodega lang ba talaga ang gusto mo? Huwag kang mag-alala. Pagdating ng katapusan ng mundo, ang bodega ang magiging pinakamatibay na kuta. Sila magmamakaawa sa atin, napapasukin sila. Mayabang ka pa rin. Miguel, ang bilis mong pumayag. Baka naman may iba kang balak, no? Sa akin si Paolo. Huwag kang mang-arap. Sa nanay at ninang ko lang ako. Sinong nagsabing gusto ko si Paolo? Si Rain ang gusto ko. Ano sabi mo? Rain, sasama ka ba kay Papa? Rain, huwag ka maging tama! Wala ka siyang nakuha! Pag sumama ka sa kanya, dun ka lang titira sa madilim at mamasa-masa na basement. Pa, magkasama tayo habang buhay. Hello. Huling tanong ko na to. Magbabagsak na ang meteorite. Ito na lang ang tsansa mong mabuhay. Sasama ka ba sa akin? O kay Ramon? Huwag ka maging baliw. Sa kanya ako. Mas ligtas, di ba, kaysa sa'yo? Huwag kang magsisi. Tara na. Walang makakapag-isip na sa ilalim ng bodegang to ay ang perpektong lugar para sa shelter. Rain, tanong nga ni Papa. Pagkasama mo si Papa, hindi ka ba talaga magdaramdam? Hindi po. Pa, kahit anong gawin nyo, sa suporta ako. Sige, huwag kang mal-alala. Ngayon, hindi ka na mapapahamak. Hintayin mo ko rito. May gagawin lang si Papa. Babalik agad ako. Opo. May naipon din akong pera, kaya mag-imbak ng supplies. So, ang paggawa ng base at ang investment sa space shuttle ay hindi biro ang gastos. Ay, 1 buwan na lang. Saan ko naman hahanapin ang perang to? Ginong Santos, may gusto makausap sa inyo. Siya ang pinakamayaman sa bayan ng Ulap, si Ginoong Don Ernesto Sison. Pinakamayaman sa bayan ng Ulap. Di ko inasahan na iligtas ko pala siya. Iho, salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Anong gusto mong kapalit? Sabihin mo lang. Sakto ang tiempo. May gusto nga ako. Anong gusto mo? Gusto ko ang lahat ng yaman mo. Ano? Grabe ka naman! Napakadahaman mo! Ang lakas ng loob mo. Sa buong buhay ko, wala pang sinumang naglakas loob na mangahas na humingi ng ganyan sa akin. Huwag po kayong magkamali. Hindi ko po hinihingi ang yaman nyo para sa akin. Kailangan ko po itong gamitin para sa isang bagay. Para saan? Simula ngayon, magtayo agad ng isang underground bunker na radiation proof at sa pinakamabilis na paraan, bilhin ang isang space shuttle. Miguel, alam mo pa kung magkano ang isang space shuttle? Ang pagbili ng shuttle ay unang hakbang lang. Sunod, kailangan niya ring magtayo ng isang launch site para makapaghanda sa pag-alis sa mundo. Space shuttle? Takasan ng mundo?
May sira ka sa ulo, no? Miguel, kahit niligtas mo si Lolo, hindi yan dahilan para magbiro ka. Isa pa, kung susundin natin yan, maubos ang yaman ng season. Di magtatagal. Pera ay magiging basura. Para mabuhay, kailangang iwan ang mundo. Bakit mo nasabi yan? Dahil sa isang buwan, magbabanggaan ang meteorite at mundo at sa oras ng impact, magkakaroon ng abnormal na tides at malakas na ulan. Ang tubig at pagkain ay magkakulang at ang radiation ay magpapahamak sa mga tao sa lupa. Sa susunod na buwan, bagsak ang mundo at tuluyang mawawasak. Ang sakay lang sa space shuttle at nakasabuan, ang tanging pag-asa. Dahil ba niligtas mo si Lolo, hindi yan dahilan para magsinungaling ka. Tingin ko, gusto mo sirain ang yaman ni Lolo. Miguel, meteorite impact sa mundo? Grabe naman yan. Ang sinabi mo ay interesante. Tiwala ako sa'yo. Lolo! Alam kong hindi ka nagsisinungaling. Ang sinabi mo ay may dahilan. Julia? Ang pagbili ng space shuttle at paggawa ng launch site, ikaw nang bahala. Opo, Lolo. Si Julia Season. Naalala ko, sa dati kong buhay, pilot siya. Sa oras ng krisis, siya ang nagmaneho ng space shuttle. Sakto ang tiempo. Mag-ingat ka lang. Babantayan kita. Walang limit tong card. Kahit anong bilhin mo, gamitin mo lang. Salamat po, Tong Ernesto. Ito, ang apo kong si Andrea Season. Siya rin ang GM ng Season Holdings. Kung may kailangan ka na pondo, sabihan mo lang siya. Hello? Kung may kailangan ka, lapitan mo lang ako. Ikaw pala. Ikaw. Sayun na. Wala lang radiation ko. Mamamatay na ako. Magbuhay ka para sa akin. Anong ginagawa mo? Ginoong Season. Lahat ng sinabi ko sa inyo ngayon, pakiusap, ayusin nyo agad. Mauuna na po ako. Ngayon, siguradong mabubuhay ka. Lolo, paano mo talaga pinaniwalaan siya? Pinaghirapan mo to sa buong buhay mo. Gagawin mo lang bang sa kanya? Sa buong buhay ko, nakakilala na ako ng maraming tao. Hindi ako nagkakamali sa tao. Hindi basta-basta ang batang yan. Ang meteorite impact sa susunod na buwan ay paunang senyales ng pagkasira ng mundo. Sa nakaraang buhay, dito sapat na pinagtuunan. Binili na ang space shuttle, pero ang launch site ay may ilang oras pa bago matapos. Buti na lang itong basement ay ginawang bunker. Imposibleng sirain. Taya nitong harangin ang unang meteorite impact. Itong mga supply ay dapat sapat hanggang makalayo sa mundo. Nandito na rin ang mga radiation suit. Sigurado na tayo. Pa, ang mga ginawa natin ay nagastos ng malaki. Yung meteorite impact na sinasabi mo, totoo ba talaga? Tayo, hindi ba't sayang lang ang lahat? Mamaya ko sasabihin sa'yo. 2 oras na lang. Ang huling babala sa lahat. 6:00 mamaya, tatama ang meteorite sa mundo. Magtago sa bunker o underground structures. May pag-asa pa kayong mabuhay. Ito na ang huling pagkakataon ninyo. Tingnan, si Miguel Baliw, nagkakaganyan na naman. Sabi niya, tatama na raw ang meteorite. Baka naman may sakit na talaga siya sa isip. Isang talo ng tao. Ngayon, nag-iilusyon na iligtas ang mundo. Andiyan lang sila. Aba, Miguel. Nakatira ka na pala sa underground warehouse? Ang lapit mo sa akin. Baka naman, nagsisisi ka na sa hiwalayan natin. Kaya pala.
Lagi kang nagpapakalat ng mga kalokohan tungkol sa end of the world. Sigurado ang sama ng lagay mo. Gusto mo na lang namamatay kayong lahat. Kung may sira ka sa ulo, magpa-check up ka na lang sa ospital. Baka mailigtas ka pa. Huwag mo kong tawaging ma. Hindi kita anak Rain Santos. Bakit ngayon ko lang napansin? Ang tapat mo pala sa walang kwenta mong tatay. Delivery receipt? Miguel, gumastos ka na 1,000,000 para sa radiation suit? Grabe, malala na ang tama mo. 1,000,000? Miguel, may pera ka pala, pero di mo binigay sa amin? Hiwalay na tayo. Bakit ko pa ibibigay sa inyo? Ano ngayon kung hiwalay na? Kahit hiwalay na, dapat mo pa rin buhayin kami. Mang, konting ka. Anak, ano nangyari sa'yo? Mukhang allergy, ah. Paolo, may nahawahan ka bang kung ano? Okay lang yan. Bibili tayo ng gamot na mamaya. Hindi naman malala. Mabilis lang yan gagaling. Hindi yang allergy. Radiation yan. Ang meteorite ay lalong lumalapit sa mundo. Ang radiation ay umaabot na sa mundo. At yung pendant na suot niya, bato yan ng meteorite. Ang epekto niyan ay 100 beses na mas malala sa iba. Miguel, sa 2 salita mo lang, maniniwala na kami? Akala mo ba tanga kami? Allergy lang yan. Anong radiation? Ipahid lang ng gamot 3 araw. Magagamot na yan. Sabi ni Ninong, ayos lang. Nilaloko mo pa ako? Susuotin ko to! Susuotin ko to! Ayos lang, di ba? Ren. Hayaan mo na siya. Miguel, dahil ba iniwan ka ni Vivian? Nagwawala ka na? Hay nako, sa itsura niya, hindi lang ako. Kahit sinong babae, hindi siya papatulan. Sino nagsabi mo lang may gusto sa kanya? Ito si Andrea Season, ang anak ng pinakamayaman. At si Julia Season, isang ace pilot. Miss Andrea, Miss Julia, bakit kayo nandito? Magpapakilala po muna ako. Taga-institusyon ng astronomiya po ako. Si Ramon Villanueva. Miguel, ayan sa utos nyo, handa na po lahat. May kailangan pa po ba? Maayos din po ang pagtatayo. Maaari niyo na pong suriin. Anong nangyayari? Itong 2 mayamang babae, sunod-sunuran kay Miguel. Paano nangyari to? Miss Andrea, huwag po kayong mapaloko sa kanya. Puro kasi numalingan yan. Huwag po kayong magpaloko sa kanya. Manahimik ka! Siya ang espesyal na bisita ng Pamilya Season. Wala kayong pakialam dito. Ano? Espesyal na bisita ng Pamilya Season? Miguel, hayaan mo na sila. Tara na. Miss Julia. Miss Andrea. Salamat sa inyo kanina. Niligtas niyo ako. Wala yun. Sino tumulong sa'yo? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ayoko lang na mapahiya ang Pamilya Season. Ang bunker, ayon sa hiling mo, ay naayos na. Para sa meteorite impact sa mundo at para sa radiation, wala itong problema. Ang Space Shuttle launch site, si Junia nang bahala. Matatapos yan sa oras. Salamat sa inyo. Huwag mo akalain na naniniwala ako sa'yo. Kung di dahil kay Lolo na nag-utos mismo, hindi kita tutulungan sa mga kalokohan mo. Dad, malapit na ang oras. Yung meteorite na sinasabi mo, totoong tatama sa mundo? Oo nga, ang institusyon ng astronomiya wala namang babala. Sayang lang bang ginawa natin? Tingin ko, nagsisinungaling lang siya. Lolo, ikaw na lang ang naniniwala sa kanya. Itong bunker, ang laking perang nasayang. Pagdating ng kalamidad, pera ay walang kwenta. Ang tanging magliligtas sa inyo ay itong bunker. Malapit na mag-alas 6. Kanina, napacheck ako. Ang yaman ni Don Ernesto Season, sa loob lang ng 10 araw, naubos na. Halos lahat ay ginastos sa pabili ng space shuttle at sa paggawa ng launch site. Ngayon, halos wala na siyang natitira. Ano? Napili ng space shuttle?
Pati ang pinakamayaman sumasabay sa kabaliwan ni Miguel. Tingin ko, baliw na silang lahat. Ano pinakamayaman? Baka sa account niya ngayon. Mas marami pa tayo. Ma, ang sugat ng katawan ko. Naku, anak, anong nangyayari? Di ba uminom ka na ng gamot? Bakit ang lala pa rin? Ma, ang leg mo. Leeg ko? No meron? Allergy lang to sa panahon. Allergy lang to sa panahon. Grabe naman, nagpepil ng balat ko. Baka, kanina, nagpa-araw tayo. Kaya nagka-allergy. Maglagay ka lang ng gamot. Ala, size. Tatama na ang meteorite sa mundo. Hala! Dalawa. Nandito na. Alas 6 na. Yung baliw, di ba sabi niya tatamang meteorite? Wala naman. Kalokohan lang yan. Naniniwala ka sa kanya? Oo nga. Alas 6 na. Sabi ko na nga ba, nagkakamali ka. Ayan tuloy, sa paggawa ng bunker at sa pagbili ng space shuttle. Ang pamilya Season, ang yaman na pinaghirapan ng maraming taon, inubos mo lahat. Hi. Pa, wala namang meteorite. Baka naman sobrang stress ka lang? Imposible. Imposibleng mali ako. Tingnan mo! Ano yun? Nandito na. May ulat. Nakita sa maraming lugar ang pambihirang meteor. Biglang sumulpot sa langit. Ito... meteor? Miguel, ito ba ang sinasabi mong meteorite impact sa mundo? Anong meteorite impact sa mundo? Isa lang yan, na malapit na meteor. Nagsimula ng sakuna. Ang buong planeta ay malapit ng bumangga sa mundo! Noong una, sa ganitong oras, wala silang sapat na pag-iingat. Kaya maraming nasawi. Ito... Miguel, sa tingin ko, meteor lang naman yan. Pa, samahan na lang kita sa psychiatrist. Rain, seryoso ako. Huwag ninyong maliitin ang mga meteor na to. Nagsimula na ang radiation. Itong bunker ang pinakamabisa ngayon. Huwag kayong lalabas. Nagsisinungaling ka pa rin. Di ko matanggap dahil lang sa mga kalokohan mo, nagabala pa kami. Ang yaman ng pamilya namin, sinayang mo lang. Julia, kama lang. Ginong Season, hindi po ako nasisinungaling. Nandito na po ang katapusan. Pakiusap po, maniwala kayo sa akin. Ngayong pinili ko kayong paniwalaan, maniniwala ako hanggang sa huli. Sa susunod na buwan, tapos na ang space shuttle, sana hindi ako nagkamali. Tama nga pala si Miguel. May meteor nga. Pero isa lang nga maliit na meteor. Meteor lang daw. Takot na takot siya. Hangal na walang alam. Manino! Sabi sa video, yung meteor daw bumagsak sa kabilang kali lang natin. Maraming tao, nagbe-picture. Pwede bang mag-wish daw? Gusto ko rin makita! Napakaganda naman. Kung may oras tayo, tara, puntahan natin. Sige.
Yung lugar na bumagsakan ng meteorite, naging tourist spot pa. At ang daming tao. Ang radiation sa labas ay lalo pang tumitindi. Pero napapaligiran pa nila yung bato. Hindi sila takot mamatay. Si Ate Andrea at Ate Julia? Lakot. Family! Nandito na ako sa Lucky Meteorite Spot. Ang meteor daw, pampasuwerte. Family! Punta na sa live ko. Dasal na't mangarap. Sabi ko sa inyo, manatili sa bunker, di ba? Delikadong delikado rito. Isuot nyo. Miguel? Bakit na nakaganyan? Nakakahiya ka! Sino yung nakakakaibang damit? Yuan ko. Bakit nakaganyan? Parang pamilyar yan. Siya yung nag-post ng video na may meteorite impact daw. Siya pala. Ano? Siya pala, nagkakalat ng chismis. Sa live ko ngayon, expose ko ang sira-ulong to. Di ba sabi mo, may meteorite impact daw? Bakit na yun? Isang meteor lang. At nakaganyan ka pa. Nahuli ka na sa kasinungalingan, kaya nagpapanggap ka na lang. Julia, tara na. Sabi ni Miguel, delikado rito. Ate Andrea, naniniwala ka ba sa sinasabi niya? Hindi yan sismis. Expose kayo sa matinding radiation. Walang proteksyon. Mamamatay ang mga organo nyo dahil sa radiation. Tumahimik ka na. Magbihis ka na. Miguel, nagsasalita ka pa rin ng kalokohan. Ang tiyaga mo naman. Makinig kayo. Taga-institusyon ng astronomiya ako. Profesional na researcher si Ramon Villanueva. Ngayon, kinatawan ko ang institusyon para suriin itong meteorite. Para malaman kung may radiation. May radiation ba o wala? Malalaman natin sa test. Institusyon ng Astronomiya. Yung hawak niya, radiation detector? Buti naman! May eksperto na! May radiation ba? Malalaman sa test! Siya? Mapapahiya yan! Huwag kayong mag-alala. Ex-husband ko yan. Na-trauma siya sa hiwalayan. Baliw na siguro siya. Ganun pala! Nako, kawawa naman. Grabe! Zero! Ate, sabi ko na nga ba, nagkakamali lang siya. Ayan na, nagsinungaling nga siya. Mga ka-family, lumabas na ang resulta! Zero pala ang radiation! Nagsisinungaling nga siya. Imposible! Bakit zero? Miguel, ano pang masasabi mo? Baliw ka na. Dapat matagal nakita ang hiniwalayan. Siya ang naggalat ng chismis! Mahigit isang buwan na! Naka-radiation suit pa siya ngayon! Para takutin tayo! Ipapulis na yan! Tama! Police! 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 Mali, hindi walang radiation. Ang radiation ay milyong beses ng labis. Lampas na sa kapasidad ng detektor.
Kaya hindi na nito mabasa. Ano? Kalokohan! Sa harap mo na ang resulta, nagsisinungaling ka pa rin! Ipapakita ko sa kanya kung may radiation ba itong bato. Gusto mong mamatay? Mga ka-family, nakita nyo? Wala naman talagang nangyari. Anong radiation? Panloloko lang yan ng manloloko. Salamat sa tit ni Ate Maricel! Salamat sa super tit ni Kuya Jay! Salamat! Nigel, di ba sabi mo itong bato ay may malakas na radiation? Bakit ang tagal na? Wala pa rin nangyari sa kanya. Tawagin ang doktor! Bilis! Tumabi kayo! Nakita niyo na, di ba? Ito ang epekto ng radiation. Itong bato, may masama ba talaga rito? Hindi, mali! Hindi dahil sa radiation ng pabagsak niya. Sabi sa internet, may sakit sa puso ang influencer na yan. At nagka-attack lang siya kahapon. Sigurado, kanina. Sobrang na-excite lang siya. Nagka-heart attack, kaya siya bumagsak. Heart attack? Grabe, natakot ako. Heart attack lang pala. Akala ko pa naman may radiation. Hay nako. Kasalanan niya. Palagi siyang napapakaba. Dapat nga, nandito tayo para manggarap. Pinakaba niya lang tayo. Hay nako. Huwag po kayong mag-alala. At saka, ang institusyon ng astronomiya, may magandang balita para sa inyo. Ayon sa pagsusuri, mamayang alas 9, mayroon pa ring isang mas malaking meteor shower. Napakalaki nito, 1 beses lang sa 100 taon! Yung meteorite na na-detect kanina ay unang panganib, kaya makakaasa kayong panuunin ang Super Meteor Shower! Ang galing! May super meteor shower mamaya! Huwag yun itong palampasin! Huwag palampasin! Ma, gusto ko ring manood. Sige, sige. Gusto ko ring manood! Sige, anak. Si Mama at Ninong Ramon, isama ka namin. Ate Andrea, 100 taon na meteor shower. Tara, manood tayo! Sige. Huwag! Hindi yan meteor shower. Meteorite impact sa mundo. Tama na! Nalaman na ng profesor. Isang ordinaryong meteor lang yan. At yung sinasabi mong sakuna, walang kinalaman. Manahimik ka na! Miguel, hindi ka pa ba susuko? Para kang baliw sa suot mo. Nakakahiya. At saka, may 2 pang naniniwala sa'yo. Nakakatawa. Kasalanan mo. Pinilit mo kayo magsuot ng ganito. Ayan, tuloy. Dahil sa'yo, nagmukha tayong katatawanan. Ate Andrea, tara na! Kung gusto nyo mabuhay, huling paalala ko na to. Pag bumagsak ang meteorite, magtago kayo sa bunker. Baka may chance pa kayong mabuhay. Matibay ang bunker, sapat ang supply, wala nang dapat ikabahala. Lagot. Bakit nasa plaza silang lahat? Kasalanan mo. Pwede sana akong manood ng meteor shower. Tapos na yon, nakakulong na ako sa madilim na lugar na to. Okay lang, Julia. Kitang-kita pa rin dito. Pagkatapos ng gabi, mapapasalamat ka sa akin.
Bakit wala pa ang meteor? Malapit na, anak. 10 minuto na lang. Bakit parang lumala lang sipon mo? Paolo, may naisip ka ng hihilingin? Matagal ko nang naisip. Gusto kong kasama si Ninong at si Mama habang buhay. Uy! Bakit nangamati ang kamay ko? Ay, ako rin. Baka dito lang daming lamok. Ma, bakit wala pang meteor? Medyo nahihilo ako. Malapit na, anak. Sandali pa. Ano nangyayari? Ang phone ko. Bakit ganito? Hindi to lamok. Radiation! Totoo pala ang sinabi niya. Bunker! Pupunta ako sa bunker! Teka, saan ka pupunta? Malapit na ang meteor shower. Tingnan nyo! Ang meteor shower! Anak, tingnan mo. Andiyan na ang meteor shower. Ma, phone mo. Pipikturan ko. Isa nga itong sadyang pambihira. Isang meteor shower. Ang laki na agad ng isa. Ang lapit naman ng meteor. Napakaganda. Pero parang sobrang lapit na. Wow! Ang aking meteor! Pero, ang laki naman nito. Bakit lalo siyang lumalapit? Ramon, normal lang to, di ba? Normal lang yan. Total, isang sadyang pambihira na malaking meteor. Ano to? Hindi! Mali! Lagot, hindi to meteor shower. Totoong ng meteorite impact. Hindi ito meteor shower! Meteorite impact sa mundo! Ma! Ayaw pong mamatay! Tara na! Sa bunker! Totoo nga, meteorite impact sa mundo. Grabe, nangyari nga. Tama nga ang hinala ko. Paano nangyari to? Totoo pala. Niligtas mo kami. Miguel, malaking tulong ka talaga. Kung di ka naghanda, baka noon pa kami patay na. Hindi ko alam kung paano ka pa sasalamatan. Ako, inaamin kong naging masama ako sa'yo. Patawad. Pero, di ko rin inasahan na mahuhulaan mo ang meteorite impact. Magtitiwala na ako sa'yo. Okay lang. Huwag ka na mag-sorry. Simula pa lang to. Mas maraming pagsubok ay nasa huli. Tayo, kakayanin natin to. Malapit nang bumagsak ang meteorite. Malay mo, sila pa ang magmamakaawa. Totoo pala ang sinabi ni Miguel. Ma, gutom na ako. Bumagsak na ang meteorite. Buti na lang, buhay pa tayo. Paolo, ayos ka lang ba? Paolo. Buti naman, buhay pa tayo. Ramon, ayos lang tayo. Pero sa labas, isa ng basura.
hindi na tayo makakabalik. Wala nang sasakyan at bahay. Paano na tayo mabubuhay? Hanapin natin si Miguel. Alam na niya noon pa na babagsak ang meteorite. Siguradong handa na siya. Naging mag-asawa pa rin kami. At anak ni si Paolo. Tutulungan niya tayo. Tama. Hanapin natin siya. Sa labas ngayon, laganap ang karahasan. Isang Esparza de Lata, benta na ng daan-daang libo. Pero tayo, nakakakain pa tayo ng ganito. Kasarap! Miguel, salamat sa'yo. Kung di ka nag-imbak ng mga ito, ngayon, siguradong nasa labas din tayo, gutom at kiniginaw. Wala yon. Nagtiwala kayo sa akin at nagbayad kayo para dito. Kaya dapat ko kayong protektahan. Tsaka, ang tulay na pagsubok ay nasa huli pa. Siyempre, protektahan ko kayo. Tsaka, ang tunay na pagsubok ay nasa huli pa. Miguel, nakikita ko ang sablay kang tao. Kung papayag ka mula ngayon, ang apo ko, sa'yo ko na ipagkakatiwala. Mataas ang standards niya. Itong mga taon, wala pa siyang nahanap na bagay. Pero ngayon, panahon na rin. Kung ikaw naman, papayag ka. Lolo! Sinong season? Kasi po, may anak po ako. Dad! Sa totoo lang, okay lang sa akin. Tsaka, gusto ko rin si Rain. Sige, sige. Kain na. Ang sarap pala ng pagkain nila. Itong si Miguel, handa na pala talaga. Ano? Ngayon, kahit yung mga biskwit ay pinakamahalaga ng pagkain. Pero sila, mayroon pa ring sariwang pagkain. Miguel, buksan mo to! Ano ba talagang gusto mo? Sa bahay mo, may sobra ka pa bang pagkain? Pwede ba kaming tumira dito ng ilang araw? Pagkain? Wala. Kahit di mo na ako pakinggan, isipin mo naman si Paolo. Anak mo pa rin siya. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Pinili niya to. Miguel! Miguel, hayop ka! Wala kang pakialam sa sarili mong anak! Miguel, buksan mo to! Anong ipinagyayabang ni Miguel? Ang lakas ng loob niyang ganyanin tayo. Akala niya ba di tayo mabubuhay kung wala siya? Tara na. Magutom ako. Pagkain lang naman yan. Imposibleng ako, si Ramon Villanueva, hindi makahanap ng pagkain. Yung Space Shuttle launch site. Yung Space Shuttle launch site. Kamusta na pagawa? Sa huling yukto na. 5 araw pa. At tapos na. Sige. Tara, puntahan natin mamaya. Sige. Layas! Kayong lahat! Layas! Bis! Ramon, buti na lang, alam mong warehouse ng Institute, ang dami nating nakuhang pagkain. Sa mga pagkain na to, malakas na tayo. Sa akin ka lang, laging masaya. Kuya Ramon, sinunod na po namin ang utos nyo. Nilinis na po namin ang lugar na to. Wala nang manggugulo sa inyo. Oo nga, binalaan ko na sila. Ngayon, alam na ng lahat. Dito. Nasa inyo to. Magaling. Isa-isang instant noodles. Salamat, Kuya Ramon. Aba! Akala ko kung sino.
Kayo pala. Miguel, bakit? Naubos na ang pagkain nyo? Ngayon, naghahanap na kayo ng pagkain? O ano? Akala mo, dahil di mo ko pinapasok, wala na kaming makakain. Itong pagkain, si Ramon ang nakakuha sa sariling galing niya. Kahit wala ka, maayos pa rin ang buhay ko. Uy! Aba, ang mga anak ng pinakamayaman, ang dalawang mahal na binibini, sumama kayo kay Miguel para lang magutom. Kamusta naman? Itong mga yan ninyo, pagkain ba yan? Kahit bigyan niyo pa ako, ayoko. Sige, arte. Ituloy nyo pa. Anong sinasabi mo kay Kuya Ramon? Tigilan nyo na yung pag-aarte. Alam ko, siguradong gutom na kayo. Nagpapanggap lang kayo. Mahihiya kayo. Kung magmamakaawa kayo sa akin, baka maawa pa ako at bigyan kayo ng pagkain. Narinig yo? Si Ate Vivian, maganda at mabayat. Bibigyan pa kayo ng pagkain. Lumuhod na kayo't magpasalamat. Ang yabang niyo naman. Tingnan nyo nga, ganito na kayo sa radiation at ang yabang nyo pa rin. Ano masama sa konting sukat? Itong konting radiation lang. Akala mo matatakot kami? Nga! Si Kuya Ramon, eksperto sa astronomiya. Sabi niya, ilang buwan ng tong radiation. Tiisin lang natin to at magiging maayos na. Pagsasakunang to, naging milyonaryo tayo. Sa buong buhay natin, maniging barangya na tayo. Di na tayo kasing hirap ninyong mga pulube. Patuloy pa rin kayong nananaginip. Makinig kayo. Sa 2 linggo, babagsak ang mundo. Kayo, mamamatay kayong lahat. Ano? Miguel, alam mo bang sinasabi mo? Baliw ka na ba talaga? Oo nga. May hangganan din ang kalokohan. Mag-e-explode ang mundo? Ang galing mong mangarap, ha? Hanggang sa dulo, no? Sige, kapag malapit na kayo mamatay, doon na kayo magsisi. Akala mo sa ilang salita mo lang, madadala mo na kami. Si Kuya Ramon, galing sa institusyon ng astronomiya. Profesional na researcher. Gamit ang profesional na equipment, sinuri na niya. Payapang loob ng mundo. Walang panganib. Pero naalala ko, nung huli siyang sumuri ng radiation, ganyan din ang sinabi niya. Siya ang may mali. Hindi na to magkakamali. Miguel, niloko mo ang pamilya Season na ilabas ang lahat ng pera para sa space shuttle dahil lang sa'yo at sa walang basang sinabi mo na mag-e-explode ang mundo? Grabe. Kayong dalawa, gamitin niyo naman ang utak niyo. Nag-imbento lang siya, naniwala kayo agad. Pag nawala na ang radiation at bumalik sa normal ang buhay, tingnan natin kung anong gagawin niyo. Tama. Payo ko sa inyo, sumama na kayo sa amin. Sumunod kayo kay Kuya Ramon. May makakain pa kayo. Kung paano namin dagastusin ang pera namin, wala kayong pakialam. Tiwala ako kay Miguel. Sige. Sana pagdating ng araw, hindi ka magsisi. Andrea Season. Ang mukha mo kasi, ang ganda-ganda. Pero itong utak mo, mukhang bobo. Ganito na lang. Pag sa huli, wala ka ng malapitan at wala ka ng pera, pwede kang lumapit sa akin. Okay lang sa akin na magka-girlfriend, isang pangbabae. Ikaw! Tapos na usapan. Kayo! Maghintay na lang kayo. Hanggang dyan na lang kayo. Maghintay na lang kayo ng kamatayan. Sige, tara. Kamusta? Na-check ko na ang construction ng launch site. Okay ba? Mas mabilis pa sa inaasahan ko. Malaki ang bilis. Julia, salamat sa pagsisikap mo. Nga pala, yung sinabi ko sa iyo dati, yung mga binhit lupa, mga greenhouse equipment, at mga baby animal. Handa na ba lahat? Ako nang bahala. Ayon sa mga hiling mo, handa na lahat. Kung ganon, wala na tayong problema. Julia, sa totoo lang, may mas mahalaga pa akong hihingin sa'yo. Ano yon? Sabihin mo lang. Magaling ka, di ba, mag-drive ng eroplano? Eroplano? Bakit? Gusto mo ko mag-drive ng eroplano?
Parang ganon. Pero ngayon, ang ide-drive mo ay isang space shuttle. Ano? MacDrive a space shuttle? MacDrive? Space shuttle? Oo nga. Huh? Seryoso ka ba? Hindi pa ako nag-try mag-drive ng space shuttle. Huh? Kaya ko ba? Sa dati mong buhay, ang tanyag ninyong si Julia Season, sa 3 araw lang ng pag-aaral, nag-volunteer sa panganib. Matagumpay na nag-drive ng space shuttle patungong buwan. May kalahating buwan ka pa. Tiwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Kung ganyan, sige na nga. Kaya kahit mahirap, payag na ako. Vivian, sa pagkakataong to, nagkapera tayo sa sakuna. Ang dami nating kineta. Sabi pa ni Miguel, sasabog ang mundo. Hasa, pagkatapos ng sakunang to, magiging tayo na ang pinakamayaman sa mundo. Pagkatapos ng sakunang to, magiging tayo na ang pinakamayaman sa mundo. Ma, wag na ding pinakamayaman na tayo. Lahat ng gusto natin, makukuha natin. Siyempre naman. Sa araw na yon, lahat ng hilingin natin Hay ibibigay. Yang si Miguel, hintayin niya lang na lumuhod sa akin. Oh, kayong dalawa, halika. Bakit po, Kuya Ramon? Dadhin nyo ang detector, isa pang beses. Opo. Kuya Ramon, di ba't na-check na natin? Wala namang panganib, di ba? Alam ko namang walang panganib. Subukan natin i-check ulit para sigurado, di ba? Tama na yung satsat mo. Opo, tama si Kuya Ramon. Ikaw kasi, ang daming satsat. Maingat lang si Kuya Ramon. Sabi ko na nga ba, walang problema. Ramon! Ano to? Paano nangyari to? Ang mundo ba talaga? Babagsak na? Kung ganun, mamamatay na ba tayong lahat dito? Hindi, imposible. Yung pagtaas ng numero kanina, sigurado, ang detector lang ang walang baterya. O dahil sa mahina ang signal. Yung dati, na stable na numero, yun ang tama. Grabe, nakakatakot. Buti naman. Grabe, nakakatakot. Ang babaw niyong dalawa, wala kayong kwenta. Naniwala kayo sa baliw na yon, no? Ha? Paano naman? Sino maniniwala sa baliw na yon? Si Kuya Ramon ang pinaniniwalaan namin. Tama na. Meteorite impact lang naman yan, di ba? Hindi naman ganun kalala. Sa pinakadelikadong panahon, nagtagumpay tayong lahat. Ngayon, bakit pa kayo mag-aalala? Tama! Pagkalampas natin dito, magiging mga hari na tayo. Good news! Tapos na ang Space Shuttle launch site. Ngayon, sinuri ko na ng maigi. Magagamit na natin yan. Ang galing! Julia, salamat sa pagsisikap mo. Basta, huwag mong sayangin ang pagsisikap ko. Paulo! Grabe ang radiation. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayong lahat. Kasalanan mo to! Kung di mo lang binigay ang bato ng meteorite bilang kwintas kay Paolo, hindi sana siya ganito ka-severe. Anong silbi na sisihin mo ko? Noon, nang bigyan ko kayo ng regalo, hindi ba't masaya kayo? Tama na. Ang importante ngayon ay makakuha agad ng radiation suit. Kundi, mamamatay tayong lahat. Protective suit? Saan tayo kukuha niyan? Wala nang matatagpuan na yon para sa atin. Gamitin na lang ang dati nating paraan. Wala nang atrasan. Gawin na lang ulit. Tama na. Tara na.
May radiation suit na! Sira na. Magagamit to ba to? Haya na, meron pa rin, di ba? Tara na. Tara na. Wag na, tara na. Paulo, matis ka pa, ha? Mawawala rin ang radiation. Tatay ko pa naman siya. Pero di tayo tinulungan. Pag naging pinakamayaman tayo, dapat siyang magsisi. Anong nangyayari? Kuya Ramon, anong nangyayari? Itong detector, di ba pinalitan na ng bago? Bakit may mali pa rin? Hindi, mali. Ang mundo talagang sasabog. Ano? Pagkatapos ng Vindoy kagabi, ang mga ticket sa Space Shuttle ay halos imposibleng makuha. Miguel, buti na lang at maagap ka. Pinaghanda mo na kami na magkaroon ng sariling Space Shuttle. Sa ganitong panganib, meron pa tayong sariling space shuttle at launch site. Miguel, salamat sa iyo. Salamat din sa inyo sa tiwala ninyo. Pero kailangan na natin maghanda at sumakay na agad. Itong dindol ay paalala na sasabog ang mundo. Ilang araw na lang ang mundo. Sige, maghahanda na kami. Oh. Bakit ka na naman nandito? Ako, gusto kong sumakay sa ship mo. Payagan mo kong sumakay. At lahat ng perang to, sa'yo na. Alisin mo yung basura mo. Teka, Miguel? Payagan mo lang akong sumakay. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Sabihin mo lang! Miguel, mag-asawa naman tayo. Hindi mo naman ako basta-basta iiwan, di ba? Mag-asawa? Nung kalat ka kay Ramon Villanueva, naisip mo bang mag-asawa tayo? Nung pinaalis mo ako ng walang-wala, naisip mo pa ba ako? Ngayon, para iligtas kong buhay mo, kahit ano pang masabi mo, ha? Ako... Miguel, kasalanan ko lahat. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Tandaan mo to. Hiwalay na tayo. Kasi, napadalus-dalus na ako. Nagkamali lang ako. Miguel, alam mo namang sa puso ko, nandyan ka pa rin, di ba? Bakit di na lang kaya magbalikan? Anong nangyari sa'yo? Teka, di ba ang hiwalayan ako ang gusto mo? Na yung natupad na gusto mo na namang magbalikan? Eh paano si Ramon Villanueva? Yung mahal mo? Ayawan mo na? Nabulag lang ako noon. Kung di ka naniniwala, ako, hihiwalayan ko siya ngayon din. Pakiusap, Miguel, isama mo ako sa Space Shuttle. Kadiri ka. Miguel! 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 Vivian, nakuha mo ba ang ticket? Nasaan ang ticket? Alam ko na. Total, ang shuttle sa kanila naman.
Hindi na kailangan ng ticket. Diba? Anong ibig mong sabihin? Hindi niya tayo papayagang sumakay? Wesley, anong gagawin natin ngayon? Dito na lang tayo mamamatay! Bakit niya hindi tayo papayagan sumakay? Anak niya ako. Malapit nang sumabog ang mundo. Oras na. Alis na tayo sa mundo. Mauna ka na. Sige. Tara na. Mundo, mag-explode na ba talaga? Ayokong mamatay! Paano na? Ayokong mamatay! Paano na? Boss, ayokong mamatay! Ah, Itong temporary base sa buwan, halos kumpleto na. Nag-announce na ang base kahapon. Sabi raw, ang mga survivor dito sa buwan, sa estimate, mahigit 20,000. Ang dami pala! Anong pangalan? Anong pangalan? Muntik na. Sa mundo sana, naging abo na. Ang dinadala ko, wala na. Ha? Buti na lang. Nakatakas na rin tayo. Buti na lang, Ninong. Kung di nila nalaman na astronomo ka, siguradong di nila tayo papayagang sumakay. Anak! Anong nangyari sa'yo? Doktor! May doktor ba? Iligtas yung anak ko! Doktor ako. Hayaan niyo ko. Doktor, ang anak ko, anong nangyari sa kanya? Maluba ang radiation niya. Apektado na ang mga loob-loob niya. At maluba na ang pagkabigo ng mga organ niya. Dali na agad sa medical bay. Sige. Anak, huwag kang mag-alala. Ililigtas ka ni Mama. Sa lagay ng bata, kahit din sa medical bay, malamang wala na siyang oras. Ang daming tao! Ha? Lolo! Ayos ka lang ba? Anong nangyayari? Itong pendant na naman, ang side effect nito. Sa Medical Bay po tayo. Siya ang unang nag-invest sa Space Shuttle launch site. Sa Medical Bay, makukuha niya ang pinakamahusay na gamutan. Balita ko, sa mga space shuttle na pumunta sa buwan, ang pinakamalaki ay pag-aari ng isang si Rico de Rosario. Balita ko, dinala niya ang maraming warehouse ng supplies at pagkain. Ngayon, dahil sa mga yon, siya na ang namuno. Halos lahat ng tao ay siyang tinuturing na boss. Sa buwan na yon, kung may hawak kang supplies, parang hawak mo na rin ang buhay ng lahat. Kahit gaano karami ang supplies niya, anong silbi niyan? May araw din na mauubos yan. At kung aasa tayo sa kanya, ang uubos ang supply, ang katapusan natin. Paano na tayo? Buti na lang, mula nang mabuhay muli, naisip ko na to. Sa karanasan ko sa 2 buhay, kinuha ko na ang sikreto ng pagtatanim sa buwan. Relax lang. Kahit sa buwan pa, kaya ko kayong bigyan ng pagkain na tulad sa luto sa lupa.
Anong pangalan? Mark Quinto, Jenny Quinto. Akala ko pa pagkain ang ipamimigay. Bakit ito lang ang maliit na sachet ng nutrient? Nasa buwan tayo. Akala mo ba may makakain ka pang parang sa lupa? Buti na lang, buhay tayo. Salamat, boss! Boss, tagapagligtas po talaga natin kayo. Oh! Nandito na ba ang lahat? Boss, 4 po ang wala. Sina Miguel, Rain, Andrea, at Julia. Sila po, para hindi po pumirma sa agreement ninyo. Ano? Yung 4 na yan, anong ibig sabihin nito? Lahat ng yaman sa buwan sa akin. Nilalabanan nila ako. Ang lakas ng loob nila. Boss! May ideya ako. May naisip po ako. Tingnan niyo po. Itong mga to, hindi po sumunod sa inyo. Ngayon, ang lakas pa ng loob nilang tumira sa teritoryo nyo at tinatamasa pa ang parehong buhay na mayroon tayo. Ito, parang sobrang madali naman sa kanila, di ba? Oo nga, boss. Kayo po ang pinakamarangal sa buong buwan. Kailangan niyo po ipakita ang inyong otoridad. Sa ganoon, mas marami pang matitiwala sa inyo. May punto ka. Agad! Ang 4 nila palayasin sa gilid ng base. Mula ngayon, wala na silang mga resurso sa base. Opo! Ang galing niyo, boss! Wala na silang nutrient solution. Tingnan natin kung gaano sila katagal. Miguel, anong inaalala mo? Maraming mata rito. Kung dito tayo titira, hindi ko magagawa ang research sa pagtatanim. Kailangan nating humanap ng paraan para makaalis sa base. Pero, kung alis tayo ng hayagan, baka magduda sila, di ba? Alam ko. Sino yan? Anong ginagawa nyo? Sabi ng boss namin, mula ngayon, palayasin na kayo. Ano? Simple lang dito, pero mukhang okay naman. Pinatalsik nila tayo at yan ang gusto natin. Nasa gilid ng base to, walang tao rito. Dito tayo lihim na mag-eksperimento sa pagtatanim. Hindi tayo mahuhuli. Sapat ang ating supply at water collection system. Walang problema. Buti naman, sa pagkakataon to, naging swerte pa tayo. Pero sa mga susunod na araw, baka maging mahirap. Rain, kaya mo ba? Kaya ko. Ang bait. Kayong tatlo, huwag kayong mag-alala. Kahit meron sila ng maraming nutrient solution, may araw din na maubos yan. At puro nutrient solution lang, hindi yan sapat. Wala silang sariwang gulay at prutas at walang pangunahing pagkain. Tiyak na magkakasakit sila. Ang patuloy na pagtatanim lang ang magiging tanging pag-asa natin. Tama! Matagal ko nang ayaw kay Rico. Yung pagkamayabang niya at pagpapahirap sa tao. Boss Miguel, habang buhay po, dapat ako sa inyo. Sige, sasama ako. Ikaw ang hari sa buwan. May isa pa akong magandang balita. 3 araw na, nahanap na namin isang bagong planeta. Pagkatapos ng survey, makakapunta na tayo sa bagong tahanan. Miguel, salamat talaga. Miguel, ano man ang utos mo, gagawin namin. Pero, maliban sa inyong dalawa.
Anong ibig mong sabihin? Mawawala sa inyo ang karapatang lumipat. Magiging habang buhay kayo sa buwan. Paano may ganito karaming gulay? Miguel, nagtagumpay ka talaga magtanim? Pagkatapos ng unang madadagdagan ko na ang taniman. Pero itong mga binhi, kaka-germinate lang, di ba? Hindi ba't matagal pa bago anihin? Hindi. Ito kasi espesyal na binago para mabilis lumaki. 10 araw hanggang 15, maaani na. Hindi lang gulay to ha. Tingnan nyo, ano to? Mga itlog pala. Ibig sabihin, sa huli, meron na tayong walang katapusang gulay at karne? Oo. Ang galing mo, Miguel. Ito na ang unang malaking ani natin sa buwan. Kaya magluluto ako ng mga paborito ko. Mamayang gabi, magpapakain ako ng masarap. Profesyang Bao, yung pagtatanim sa buwan natin, kumusta na ang research? Di ba sabi ko, huwag mo kong istorbohin? Ganito kasi, ang bilis kasing maubos ng supplies natin. Kung di pa tayo makapag-produce ng pagkain, baka... Nga, boss! Opo. Yung bagong planting, bumagsak na naman. Talaga bang mawawala na ang sangkatauhan? Pakibadong bini. Bakit di tumutubo? Ano to? Lolo, nasa tapat po kayo ng pinto. May kailangan po ba kayo? Itong dahon! Bagong pinitas! May nakapagtanim na ba kayo ng gulay? Sabi ni Papa, ito raw ay di pa pwedeng sabihin. Itong mga dahon, dala lang namin galing mundo. Kung wala na po kayong kailangan, mauna na po kayo. Ako si Tomas Yambao. Agrikolohista ako na nag-aaral ng pagtatanim sa buwan. Ang lab ko ay nasa sentro ng base. Pakiusap, ipaabot mo na, makipagkita siya sa akin. May itatanong lang ako sa kanya ng personal. Sige po. Kalahati pa. Yung nutritional fluid na binibigay, hindi na nga. Ngayon, mabawasan pa ng kalahati. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng totoong pagkain. Ay, ganito mo isipin. Kahit na yun, babawasan ng rasyon. Pero tayo, makakapagtagal pa. Mas mabuti pa to kaysa kay Miguel na mamamatay sa gutom. Oo nga, no? Professor Yambao! Ito ba? Hindi ko to tinanim. Ano? Sa bumbuan. Bukod sa'yo, may iba pang may ganyang kakayahan? Ano? May nakapagtanim pala ng gulay sa buwan. Buti naman, may pag-asa na tayo. Hindi na tayo mamamatay sa gutom. Buti naman. Kailangan nating makuha ang pagkakataong to. Basta mapalakas natin siya, hindi na tayo magugutom. Yung misteryosum yun, nasaan siya ngayon? Yung misteryosong tao, nasaan na ba siya ngayon? Naiparating ko na sa kanya. Dapat malapit na siyang dumating. Siya talaga ang ating tagapagligtas! Makinig kayong lahat! Mas mahigpit na ang base ngayon. Pagdating ng misteryosong tao, huwag niyo siyang bastusin.
Maliwanag. Opo. Lalo ka na. Sikasuhin mo ang lugar na to, ha? Walang pagkakamali. Yung mga tanim natin, mga gulay at prutas, dumarami na ang uri. Minsan, sa isang iglap, akala ko pa nasa mundo pa rin tayo. Yung bagong tanim na palay, tagumpay din. Pagkatapos ng ani, makakakain na tayo ng kasing sarap ng pagkain sa mundo. Sayang lang. Ayos lang. Basta tayo nagsasama, tahanan na yan. Dad, may dumating po na lolo. Sabi niya, agronomist daw siya. Nalaman niyang sa buwan na tagumpay ka sa pagtatanim. Gusto ka raw niyang makita. Thomas Yang Pao. Ho! Anong panggalan? Pinayagan ng guard. Pinayagan. Pasok na! Oh, anong ginagawa nyo? Hindi kayo basta-basta makakapasok dito. Pinipigilan mo ako? Kaya mo bang panagutan to? Kayo mga pinalayas dito, ang lakas ng loob nyo na ganito kayo magsalita sa akin. Kayo nga ang pinipigilan ko. Patay na ako sa gutom. 3 araw na kaming walang kinakain. Kung ganito pa, mamamatay na ako sa gutom. Yung Mr. Shamya, makatwala pa. Kayo nga ang pinipigilan ko. Oh! May ingay pa sa labas. Baka siya na? Tara! Mega, bakit kayo? Aba, kayong dalawa! Bakit di pa kayo namatay sa gutom? Maayos lang kami. Pasensya, na-disappoint kayo. Huwag kayong mayabang! Halata namang mamatay na kayo sa gutom, no? Pareho lang naman tayo. Sino nilalandi nyo? Oo nga. Di ba't kayo nandito para humingi ng pagkain? Huwag kayong magpanggap. Ano ingay yan? Di ba sabi ko, pagkatapos ng araw na to, sino sila? Boss. Silang dalawa! Sila yung mga tinanggal mo! Yung mga yon! Ano? Tinanggal ko? Naglakas loob pa kayong bumalik? Layasin nyo na sila! Pinyatawag ako ni Thomas Yambao. Ano? Kalokohan! Tumahimik! Si Professor Yambao ba talagang nagpatawag sa inyo? Kung di ka naniniwala, tawagin mo si Tomas Yambao. At doon mo malalaman. Boss! Huwag kang maniwala. Ex niya ako. Isa lang siyang hamak na empleyado. Wala siyang alam sa pagtatanim sa buwan. Oo nga. Aba, niloko mo ko. Subukan mo ko. Tigil! Nandito na po kayo. Tuloy po. Hintayin mo ko. Yung mga gulay na yan, ikaw ang nagtanim. Matagal ko nang pinag-aralan, pero di ko mahanap ang paraan para magtanim sa buwan. Paano mo to nagawa? Pwede ba bang sabihin? Sige. Tingnan mo. Grabe, hindi ka pa ni paniwala. Hanggang sa mabilis na pagtubo, nakagawa ka na. Umuubos na ang pagkain dito. At lalong dumadami ang may sakit.
Akala ko na dito na magtatapos ang sangkatauhan. Hey, base lang naman to sa mga libro. Pinag-aralan ko lang. Nagkataon lang na na-improve ko ang ilang binhi. Iho, alam mo ba? Iniligtas mo ang buong sangkatauhan. Ginawa ko lang ang makakaya ako. Pero bago yan, may sasabihin lang ako. Sabihin mo. Yung pagkatanim natin ng mga gulay, huwag yung munang ilabas. Hintayin natin na maging stable ang mass production. Saka nyo i-announce. Anong sa tingin nyo? Sige, naintindihan ko. Mauna na po ako, Professor Yang Bao. Paalam. Huwag nating ipaalam to. Huwag nila malaman. Kamusta, Miguel? Pag nasa mass production na, saka natin i-anunsyo. Professor Yambao, anong meron? Siya ba ang may alam sa pagtatanim sa buwan? Ang misteryoso? Hello? Siya. Hindi. Mali ang akala ko. Hindi siya ang hinahanap ko. Sabi ko na nga ba, isang walang kwenta na empleyado. Imposible. Professor Yambao, binabastos mo ba ako, ha? Hay, paalisin na sila! Leas! 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 Subukan niyo bumalik dito. Makakatikim kayo sa akin. Tara, alis na tayo. Ang yabang pa niya. Lahat ang nest-produced crops ay handa na. Ang basic security ng greenhouse ay ayos na rin. Ngayon, pwede na nating i-anunsyo ang lahat. Ako at si Rain na ang bahala sa distribution. Ako nagbahala sa order. Sige. Anong sabi mo? Yung mga tanim, ibabahagi na sa lahat. Kaka-announce lang, mga gulay daw, pati prutas. At ang bilis pa rin lumaki, harvestable daw kada 2 linggo. Ang galing! Sa wakas, di na tayo magpapa-apekto kay Rico. Oo nga, yang si Rico. Sa mga nutrient solution lang niya, para siyang hari dito. Sa wakas, di na tayo magiging alipin niya. Anong hinihintay natin? Dali, nauna na tayo. Unahin natin siyang kapitan, yung nakapagtanim sa buwan. Kayang-kaya natin siya. Sa ganun, hindi na tayo magugutom, di ba? Ha? Tara! Teka, may nalaman ka ba? Sino siya? Hindi ko masyadong alam. Pero sabi raw, nasa gilid lang daw siya ng base. Hanapin natin, malalaman natin. Tari! Mauna na tayo! Tara! Dali, mauna tayo! Tara, tara! Dito na siguro. Tara, pasok tayo! Nagkataon! Bakit ka rin nandito? Nandito rin kayo para sa pagkain? Ring? Ikaw rin? Hindi ba't anagad ka ni Rico? Hayop yang si Rico. Puy, lagi niya kami niloloko. Utos dito, utos doon. Tinuturing kaming alipin. Gusto ko lang naman ay makakain. Na yung may makakain na, prutas at gulay, sino pang iinom ng basurang nutrient solution niya? Mula ngayon, hindi na ako susunod sa mga utos niya. Susunod na ako sa bagong boss. Nakita mo na ba ang bagong boss? Hindi pa. Pero pagkalapas ng balita, lahat na agad ang turing sa kanya bilang bagong boss.
Siguradong lahat ay susunod sa kanya. Kailangan ko siyang lapitan agad para makakuha ng mas maraming pabor. Ganun din ang iniisip niyo, di ba? Pasensya na, pinaghintay ko kayo. Rain Santos! Bakit ka nandito? Hindi pa kayo namatay sa gutom? Aba, ang bilis niyo namang makarating. Agad kayo nandito para sa pagkain? Nandito rin kayo para sa pagkain? Siyempre, tumabi ka. Bigyan mo ako ng pagkain. Sayang, wala na kayong parte. Dito! Wala kang karapatang magsalita, bata! Tumabi ka! Kukuha na ako ng pagkain! Sabi ko, wala kayong parte. Rain Santos, sino ka sa akala mo? Anong karapatan mo na magsalita rito? Dahil anak ko siya. Aba, ikaw pala! Matagal ka nang pinalaya sa base. Buhay ka pa rin pala. May ibubuga ka pala. Miguel! Lumayas ka! Wala akong oras sa'yo. Nasaan ang bagong boss? Gusto namin siyang makita. Anong bagong boss? Huwag kang magpanggap. Yung nag-develop ng pagtatanim sa buwan. Yung misteryosong yon. Ang susunod na boss natin. Pag nahabulan natin siya, magiging mas mataas na tayo. At ikaw naman, luluhod ka sa amin. Anong ibig mong sabihin? Oh, Ang daming tao ngayon. Professor Yambao, yung sa buwan na nakagawa ng pagkain, nasaan po? Ipakilala niyo na po siya sa amin. Nakita niyo na siya noon pa. Ako? Paano kami nakakita ng ganong tao? oo nga. Nabibiro po ba kayo sa amin? Oo nga, Prof. Hindi po ito oras para magbiro. Hindi ako nagbibiro. Nasa harap niyo na siya. Miguel! Anong sabi mo? Itong mga mabilis lumaking gulay at prutas, siya ang nag-develop nito. Hindi lang yan. Pati mga manok na tagumpayan niyang palakihin. Siya ang ating tagapagligtas ng sangkatauhan. Ano? Ikaw? Imposible! Di ako naniniwala. Di ako naniniwala! Miguel, paano mo nagawa ang ganito? Thomas Yambao, niloloko mo kami! Tama. Niloloko mo kami. Nagdala kami ng malaking gulay at prutas. Ang daming tao. Sakto, halika. Bakit kayo nandito? Totoo pala. Kayo nagtanim ito? Ano pa nga ba? Miguel? Miguel, pakinggan mo ako. Hindi ganyan ang nangyari. Miguel, actually, matagal ko na alam na ikaw.
Sa buong base, ikaw lang ang may ganyang kakayahan. Vivian? Anong sinasabi mo? Miguel, mali ang ginawa ko noon. Ikaw, papatawarin mo ako, di ba? Nagpapakumbaba ako. Vivian, anong ginagawa mo? Paano mo siya? Ako. Gusto mo bang magutom? Sa buong buwan na yon. Sa kanya ang buhay natin. Gusto mo bang mamatay sa gutom? Miguel, sa nakaraan, mali ang ginawa ko. Naging mag-asawa pa rin tayo. Bibigyan mo ko ng isa pang pagkakataon, di ba? Miguel, nagkamali lang ako. Matagal na tayong magkaibigan. Hindi mo naman hahayaan ako mamatay sa gutom, di ba? Ngayon mo pa sinasabi yan? Hindi ba't huli na? Ang lala ng ginawa na kay Miguel noon. Ngayong wala ng pagkain, saka kayo nagsasalita. Ang kapal ng mukha niyo na sabihin yan. Tumahimik, hindi kayo welcome dito. Lumabas kayo! Miguel, kahit di mo ko alagaan mo na lang si Paolo. Nasa nutrition pad siya ngayon. Mamamatay na siya. Anak mo siya. Anak, tawag mo sa kanya Ninong. Palaging Ninong. Ang sweet pa ng tawag mo. Na yung wala ng pagkain, bumabalik ka na sa tunay mong tatay. Ha? Miguel, kahit isang kagat lang. Miguel, 3 araw na akong walang kain. Mamamatay na ako. Ilitas mo ko. Rain, ako ang nanay mo. Ipagtanggol mo ako. Oo nga. Ma, sumusobra ka na. Boss, nagkamali lang po ako noon. Patawarin niyo po ba ako? Napilitan lang po ako. Kung hindi ako susunod sa utos ni Rico, hindi niya ako bibigyan ng pagkain. Ayoko naman po kayong palayasin. Ay. Palit tayo ng nutrient solution sa gulay at prutas mo. Ha? Ang daming magagandang gamit! Rico, anong ginagawa mo rito? Aba, nandito ka pala. Tulungan mo ako magbuhat. Bilis! Ha? Anong hinihintay mo? Ha? Bingi ka ba? Rico, akala mo ba boss paring kita? Oh, nag-aaklas ka na, ha? Sige, linawin ko sa'yo. Ayoko na. Mula ngayon, susunod lang ako kay Boss Miguel. Sige, pagbabayarin kita. Kukunin ko na. Hindi to libre. Palit tayo ng nutrient solution ko. Kailan ako pumayag na makipagpalit sa'yo? Makinig ka sa akin. Mula ngayon, dito, ang tanging tinatanggap ko ay serbisyo o trabaho bilang kapalit ng pagkain. Pantay-pantay ang lahat. Kung may mangahas pang mang-api, palalayasin.